Para ho doon sa mga nagtatanong, kaugnay po ng suspensyon ng registration, kasama na natin si Chairman George Garcia ng Commission on Election. Chairman, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Sir Angel, sa mga kababayan natin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, so walang voters registration na mangyayari? Yes po, Sir Angel, napagdesisyonan po natin na wala mo ng voter registration na mangyayari ngayong July 1 to 11 dahil napaka-iksi ng panahon po na yan. At gano'n naman na tayo naghihintay sa kasalukuyan kung ito ay mapipirmahan na ng Pangulo yung pagsususpend o pagre-reset ng barangay and SK elections. Kung magkaganon po, ang ating pong mga registration ay magsisimula na lamang sa huling linggo ng Oktubre at tatagal po ito hanggang Hulyo 10 ng susunod na taon. Ibig sabihin, ganun po kahaba ang magiging registration natin para po sa tinatawag natin barangay SK elections na maaari mangyari na sa darating na Nobyembre ng 2026. Paano kung kasi ang mga nag-iintay din mag-file ng TRO. Hinihintay lang din ho yung pagpirma ng presidente. Kasi tama po kayo, Sir Angel, kaya talagang ang COMELEC po talaga ay nasa isang masilumuot na predicament dahil dito sa pangyayaring ganito. Isipin niyo po, Sir Angel, ang tanong nga namin nung isang araw na kami nagpulong, ano ba ang ititigil natin, ano ba ang itutuloy natin, at kasi po, Sir Angel, may mga bagay kaming kinakailangan itigil dahil masasayang. Halimbawa po, Sir Angel, tulad ng mga indelible ink. Kapag tinuloy namin, Sir Angel, ang pag-procure niyan at na-deliver sa amin, tawag natin dyan, touch move ka na, hindi mo na pwedeng maibalik yon sapagkat si Angel, baka po kasi matuyo yung mga, o kaya mag-iba ang chemical, magkaroon ng chemical reaction. Yung mga indelible, masasayang po eh. Kaya medyo kinakailangan may decision kami kung alin yung ipatutuloy, alin yung hindi. At ito pong registration ay kinakailangan natin hindi ipatuloy sapagkat meron po tayo sa Angel pati na Bangsamoro Parliamentary Election ngayon darating na Oktubre. At kung sakasakali, yung po magre-rehistro ng July 1 to 11 ay hindi rin naman makakaboto sa Bangsamoro Parliamentary Election. Baka po kasi magalit at sisihin kami ng mga kababayan natin dyan sa Bangsamoro kung bakit namin pinayagan ang registration nila, yung pala hindi pala sila makakaboto rin sa Bangsamoro Parliamentary Election. Magkano more or less yung sinasabi nating cost nung mga pagbabagong yung chairman? Would you know? Yung po kung sakali Sir Angel, yung sinasabi niyo sa po postponement, tayo ma-reset. Oo. Na mapapostpone ng eleksyon na ngayon po pinapakompute natin pero hindi po yan bababa, Sir Angel, ng mga 3 bilyong piso. Wow! Sapagkat sapagkat Sir Angel, kapag na-reset tayo sa next year, siyempre mahaba ang ating registration of voters. Isipin nyo, kung tatagal yan ng October hanggang July ng next year, ang ating pumbotante sa kasalukuyan ay 68,431,935. Kung magkakaganoon, aabutin po siguro tayo, Sir Angel, ng mga hanggang 70 million na mga botante para sa barangay. At sa SK naman, aabutin tayo ng mga 25 million. Kung magkakaganoon po, ay dadami ang bilang ng mga presinto, dadami ang bilang ng mga electoral board members, dadami rin ang mga kagamitan na gagamitin natin. Yung pong budget namin ay nakabase lamang sa bilang ng presinto, bilang ng botante at bilang ng mga electoral board members na pang pang December na ito ng 2025. Malaki ha. Oo, kaya kaya lang 2 weeks from now yung July 1, ano ho? Kung sakaling mapirmahan ho ng presidente tapos ma-challenge sa Korte Suprema, mukhang hindi nga yata aabot, Chairman, ng July 1. Baka mahirapan. Opo, Sir Angel, medyo may problema po kami doon kapag nagka-ganon-ganon at yun na nga, baka kasi umasa yung mga kababayan natin pagka sila ay nakapagpa-register o nakapag-transfer ng kanilang registration. Tapos 11 araw lamang ang mabibigay natin na period, napaka-iksi. So, mas minarapat natin na ito ay ilipat na lamang. Pero Sir Angel, sa kasalukuyan naman, hindi pa namin na ilalabas yung resolusyon na paglilipat ng registration sa ibang panahon sa October na sinabi ko kanina. Kasi nga po medyo minamonitor din natin ano ang development naman ng panukalang batas kung yan ay pipirmahan ng ating Pangulo. Pero ang sinasabi kasi ng mga tumututol, wala daw itong pinag-iba doon sa naunang batas na idineklarang unconstitutional.
Chairman. Maaaring ganun po ang interpretasyon nila. So, siyempre, sa part po ng COMELEC, palibasay kami tagapagpatupad lamang nitong mga batas o yung magiging batas. Siyempre, wala po kaming komento dyan. It's a highly political decision sa part po ng ating legislative at saka ng ating ehekutibo. So, sa amin po sa COMELEC, basta kung ano yung batas, yan po yung ipapatupad natin sa kasalukuyan. So, Angel, yun po ang dahilan kung bakit hindi pa rin kami humihinto doon sa aming paghahanda ay sapagkat ang kasalukuyan, ang batas pa rin natin, December 1 pa rin ng taon na ito, ang ating barangay and SK elections. At hindi magbabago lamang kung magkakaroon ng panibagong batas na marireset ito sa susunod na taon. Nako, hirap pala na sitwasyon nyo, Chairman. Tapos pagka tinuloy nyo naman at gumastos, nagwaldas ng pera. Ano ba no? Talagang yun po. Napakahirap sa Angel. Pero sabi nga namin, may mga bagay na pwede na nating ipatuloy, matuloy man o hindi ang barangay ng SK election ng December 1. Tulad halimbawa sa Angel, nung pag-procure ng ballot boxes, kailangan po namin ng dagdag na 60,000 na ballot boxes sapagkat yung po ibang mga ballot boxes natin na kulay dilaw. Yung po bang bakal, ano na po iba? Talagang unrepairable na at yung iba naman talagang sobra na ang kalawang at hindi na kayang mapaayos muli. Kaya kinakailangan mag-procure kami ng ganyan. Yung pong paggagawa ng mga ballot boxes, palibasa bakal, yan po ay medyo matagal-tagal. So kahit po yun ay ma-reset, okay lang po dahil pwede namin ma-stockpile yung mga ballot boxes na yan kahit pa ang eleksyon ay ma-reset sa November of 2026. Wow. Magkano yun? Ang estimate natin, 3 billion, ano? 3 billion yung... Mga 3 billion po sapagkat dami po ang bilang ng mga electoral board members. At bawat isang presinto po sa Angel ay madadagdagan ng tig-3 na electoral board members at baka po kasi dahil madadagdagan tayo ng botante ng mga 1 milyon na higit, baka po kasi tayo ay magpapadagdag din ng honoraria sa ating mga guro and at the same time yung mga gamit na kakailanganin po natin. Ay, susumesya. Sige, wait and see na lang muna tayo. Wala tayong magagawa. Wala sa ating control yung wala sa control ninyo yung pagpapasya, ha? Kundi intayin na lamang kung ano ang magiging susunod na pangyayari. Anyway, Chairman, thank you for joining us. Ingat po ng mga kababayan natin. Ingat po kayo. Ingat. Pero kumusta ho yung paghahanda natin for BARM? Kumusta yung paghahanda for BARM? Kami naman po ay medyo nasa rurok na po tayo ng paghanda dyan sa BARM. May problem lamang po sapagkat sumula tayo sa ating Bangsamoro sapagkat yung 7 seats na allocated sa Sulu hanggang sa araw na ito, so Angel ay hindi pa po nadidistribute o na-reapportion sa mga natitirang probinsya. Natatandaan ng lahat na ang Sulu po ay sinabi ng Korte Suprema hindi kasama sa Bangsamoro. So kung magkakaganon, baka po hindi eksaktong 80 ang magkakaroon ng miyembro ng parliament sa darating na Bangsamoro parliamentary election. Ang magdi-decide nun, BARM? BARM po, sa parlamento po ng BARM, ang desisyon patungkol sa kung paano i-distribute. At si Angel, bibigyan ko lang ng konting komplikasyon. Kaya po kami naghihintay doon at kaya kami nagbigay ng deadline sapagkat kung i-redistribute po yan si Angel, kinakailangan kami mag-open ng filing ng candidacy doon sa mga lugar na maaapektuhan ng redistribution sapagkat yung isang bayan na dating membro ng parliamentary district na ito ay maaaring malipat sa ibang distrito and therefore may mga entitled na makatakbo doon sa bagong create na legislative district na yan. Kaya yan din po ang komplikasyon ng ating pong problema. Ang problem lang namin, ang eleksyon po sa Bangsamoro ay automated, hindi po ito manual and therefore mas mahaba po ang preparasyon at madaming gagawin kapag ka-automated election. Paano nga pala yung mga barangay na hindi contiguous sa chairman? Paano sila kukuha ng paano sila magkakaroon ng representation? Ano ba, yung mga town, yung mga barangay na nasa mga towns na nasa North Cotabato dati, saan sila boboto? Kung hindi naman sila town. Sa kasalukuyan, si Angel, yan pong dati-rati 48 na barangays na ngayon ay 8 municipalities na nung tinatawag nilang Special Geographic Area. Walang probinsya pa yan. Wala rin yung legislative district. Ay sa kasalukuyan, isang parliamentary district lang ang inassign nila. So hindi po komplikado. Ang katanungan, paano kung ito ay ginawa nilang 2 parliamentary district at pagkatapos ang nag-file ng candidacy ay nakabilang doon sa kabilang distrito at hindi dito sa distrito ito. So, kinakailangan mag-open po kami at ibaliwala yung nakapag-file ng candidacy doon sa nag-iisa ng nung una na parliamentary district. Ang hirap na. Lapit na ng eleksyon eh. Di ba? Yes po, Sir Angel. Kaya po kami sumulat na at sinabi namin,
mukhang no choice na kami. Binigyan po namin sila ng deadline dati ng hanggang May 30. Nag-extend po kami hanggang second week ng June, natapos po yung second week. Kaya sabi namin, no choice po ang COMELEC. Ito'y automated election. Magtutuloy na po kami sa paghahanda sa 73 parliamentary seats at 73 seats ng parliament at hindi na po sa 80. Good luck, Chairman. Mas marami pala kayong problema. Nadagdagan pa pala lalo problema niyo. In the meantime, maraming salamat for joining us. Pagdadasal ho namin, maresolba na kaagad. Maresolba na agad yung mga problema niyan. Thank you po. Si Chairman George Garcia ng Commission on Elections.